Ang kwentong ito ay patungkol sa isang misyon ng kabutihan ang naging laban sa kasamaan sa baryong matagal nang binabalot ng kulam. Mula sa tulong na dala, naging laban ng buhay at kamatayan. Hindi lahat ng digmaan ay nasa larangan ng giyera. Minsan, sa gitna ng kadiliman ng baryo, may mga dasal na hindi sa Diyos nakalaan. Kapangyarihang mula sa dilim, haharapin ng sundalong babae sa ngalan ng kabutihan, sa tulong ng dalawa ding mangkukulam na pumanig sa kabutihan. Ito ay sa baryong tahimik ng Batangas na may orasyong nag-aabang sa dugo ng mga bisita. Tara na't pakinggan na natin. Magandang araw po sa inyong lahat. Isa po akong masugid na tagapakinig sa channel na ito at pinag-aralan ko kung paano ko din ba ipapadala ang karanasan ko. Hindi ko pa malilimutan ang aking karanasan sa isang liblib na lugar sa bayan ng Batangas. Kagaya nila, ako'y isang simpleng tao lamang at walang alam sa totoong takbo ng buhay ng tao sa lugar na iyon. Hanggang sa maranasan ko nga ang pangyayaring hindi ko sukat akalaing tunay na nagaganap sa bansa natin. Totoo nga pala ang kasabihan ng matatanda na ang mga demonyo ay kasama nating namumuhay sa mundo at may mga tao silang ginagamit para sila'y makapanakit ng mga ordinaryong tao. Taong saktong 2000 po ito nangyari sa buhay ko. Ang karanasang mahirap ay paliwanag. Hindi ko na lamang po babanggitin ang pangalan ng barangay para na rin sa katahimikan ng lahat. Tabi po ito ng dagat at napakaraming dayo sa lugar na iyon. Iba't ibang klase ng tao ang naninirahan doon. At ayon sa mga taga roon mismo, ang nanaig na sa kanilang barangay ay ang mga dayo. Ako po ay tubong Dolores, Quezon at napadpad ako sa lugar na iyon para magdala ng tulong medikal o supply ng pagkain mula sa NGO. Dahil isa po akong freelancer officer ng isang ahensya ng gobyerno. Private organisasyon ang aking pinagtatrabahuan. Bawal pong banggitin ang pangalan. At pagmamay-ari ito ng isang mayamang politiko na palihim na tumutulong sa mga pamilyang dukha sa buong Pilipinas. Pinagsanib-warasa po ito ng ilang politiko at ilang pribadong ahensya. Kung sino man ang nagpapasahod sa amin ay wala na akong pakialam. Marami po kaming boss at para sa akin, basta trabaho ay susugod ako kahit saan pa yan. Mga pamilyang nasa liblib na lugar sa buong Pilipinas ang target namin. Lahat yan ay naaabot namin sa tulong ng ilang party list sa Pilipinas. O nga pala, bago magkalimutan, ako po si Almira, o Mira na lang kung tawagin nila. Dalaga pa po ako noon, 35 years old pa lang, nang mapadpad sa isang misyon sa Batangas. Tigasin po ako at laging inakala nila ay isa akong tomboy. Dati ang trabaho ko ay asset ng mga pulis sa bayan ng Laguna. Kaya sanay po ako sa malalayong lugar at sanay akong makisama sa lahat ng klase ng tao. Pero hindi ko po sukat akalain na mangyayari sa buhay ko ang isang pangyayaring hindi ko pinapaniwalaan noon. Dahil buhat isilang ako sa mundo, tinatawanan ko na lamang ito. Matapang po akong babae at hindi ako nagpapatalo kahit kanino. Kumbaga palaban. Sanay po akong humawak ng baril at sa murang edad, sanay na po akong makipaglaban. Black belter po ako ng taekwondo noon at bata pa lang ako. Kayang-kaya ko na pong lumaban. Kahit pa sa mga kalalakihan. Nag-iisang anak kasi akong babae at bunso pa. May 4 akong kuya. Ang 2 po dito, hindi man po kayo maniniwala.
Pero aktivista po sila, kalaban ng gobyerno. At ang dalawa pang sinundan ko ay alagad naman ng batas. Magkakaiba man ang kanilang paniniwala sa buhay, pero kami ay magkakampi sa loob ng bahay namin bilang isang pamilya. Buhay pa ang aking ama't ina at ang aking mga kuya pag nagkikita-kita kami sa loob ng aming tahanan. Bawal pag-usapan ng tungkol sa kanilang mga paniniwala. Retired Marines po ang aking ama, kaya pinalaki niya kaming matatapang. Pero ang katapangan ko pala ay walang laban sa alagad ng demonyo na dating pinagtatawanan ko lamang. Hindi iyon na ituro sa akin ng aking ama, kaya hirap na hirap akong tanggapin na may nag-e-exist palang ganon sa mundo natin. Sa pamilya ko kasi, kahit pa magkaiba ang aming mga paniniwala, ako ang nagigitna sa kanila. Graduate po ako ng criminology at pinalaki kami ng mga magulang namin na mga palaban. Mula nang magkaisip kami ng mga kuya ko. At dahil hindi nga po ako tumuloy bilang isang alagad ng batas, mas nag-enjoy pa ako na magtrabaho sa mga pribadong organisasyon at sa mga ahensya ng gobyerno na pribado ang mga adhikain nila. Sa totoo lang, wala akong alam patungkol sa mga sinasabi nilang kulam o barang. Hindi rin ako naniniwala sa mga aswang o mga engkanto na nasa paligid natin. Mas naniniwala pa ako sa mga totoong tao na may tama sa utak at kung pumatay ng kapwa-tao nila. Hindi rin ako tomboy, sadyang matigas lang akong kumibo at manalita. At nagkaroon pa ako ng mga boyfriend noon sa college. At babae po talaga ako. Talaga lang kakaiba akong kumilos at hindi ako feminine na kagaya ng mga kadalagahan na kaedad ko. Kaya paborito po akong ipadala ng mga boss ko sa mga liblib na lugar. Yung tipong ipapain nila ako sa giyera dahil babae daw ako. Kaya napapasok ko ang mga delikadong lugar hanggang sa Visayas. Naabot ko ang lugar nilang may mga grupo ng abo sayap at ligtas akong nakakalabas matapos magdala ng mga gamot at pagkain sa kanilang pamilya. Naabot ko na rin po ang sinasabi nila sa kanta ng Itbulaga na mula Apare hanggang Hulo. Dahil ewan ba, ako nga ang paborito nilang ipinapadala. Kasama ang mga nakasibilyang mga doktor at mga alagad ng batas na nagtatrabaho sa mga party list ng ating bansa. Marami akong karanasan at maraming kwento. Mga kwentong nangyayari sa bawat misyon namin. Pero ang misyon ko noong taong 2000 ay hindi ko kayang paniwalaan na nangyari sa buhay ko sa liblib na bayan nga ng Batangas. Maliit lamang na barangay at aminado naman si Kapitan na ang 40% ay mga dayo at karamihan mga galing sa malalayong lugar. Abalang-abala kami noon para kumuha ng mga datos ng mga taong salat sa buhay. Mga kabataang hindi kayang ipagamot ng kanilang mga magulang sa kabayanan at hindi kayang magsipag-aral. Kaya sila ay aming sinusuplayan ng mga gamot at bawal kaming magbigay ng pinansyal. Ang aming mga ipinapaabot sa kanila ay mga libreng gamot, libreng kagamitan, at mga pagkain na bigay ng mga mayayamang politiko sa kanilang lugar. Maging mga pwedeng gawing panghanap buhay ng mga taga roon ay kami ang nagbibigay. Bigasan at kahit maliit na tindahan ay aming dinadala mismo sa kanilang barangay. Kami ang nagiging daan para matunto namin sila at bigyan ng tamang gabay. At pag maganda na ang kondisyon ng mga may sakit na kabataan, aalis na kami sa lugar at lilipat naman kami kung saan kami dalhin ng aming mga boss. Tuwing may misyon ako at magpapaalam sa aking ina, ay pahirapan lagi. Dahil nga sulong babae ako at matigas daw ang ulo ko. Aalis ka na naman, Mira.
Hindi ka ba napapagod ha? Magbakasyon ka muna. Inay, hindi pwede. Naka-schedule na po ang biyahe namin patungong Batangas. Tsaka hindi na kayo nasanay sa trabaho ko. Sige po, alis na po ako ha. Hindi ko alam kung bakit ang aking ina ay kinakabahan daw sa misyon ko na yon sa Batangas. Siguro bilang ina, may malakas siyang pakaramdam na ang kanyang anak ay may susuonging panganib. Bastang sinabi ko na lang kay inay, may mas nakakatakot pa ba sa karanasan ko sa mga abusayaf sa Mindanao? Kaya kako ang baggalala at tigasin ang kanyang unika iha. Basta anak, mag-iingat ka. Iba talaga ang pagkaramdam ko ngayon kumpara sa mga nakaraan mong misyon. Kung ano man ang magiging problema, tumawag ka kaagad sa mga kuya mo ha. Natawa na lang ako sa inay. Kung kailan ako tumanda tsaka pa nag-alala. Sa bagay, may kasabihan nga na ang instinct ng isang ina ay kakaiba. At malay ko ba na totoo pala. Sa headquarters namin nagbigay ng briefings ang hepe namin at sinabing matatagalan ang misyon namin sa Batangas. May mga problema daw kaming imomonitor. Nanibago naman ako dahil sa mga natapos naming misyon, 1 o 2 buwan lang naman ang itinatagal namin. Sa isip ko naman ay okay lang. Malaki-laki din ang sasahurin ko. Dagdag din sa ipon ko. Ewan ba, para kasing may itinatago sa amin ang hepe namin. Kumbaga, may ilang hindi tama sa mga paliwanag niya sa mga gagawin naming trabaho. Bulong nga ng kasamahan kong si Robles, mukhang exciting ang misyon namin ngayon. Halata sa hepe no, may ilang detalye ang hindi sinasabi sa atin, Mira. Kilalang kilala ko na si hepe. Bakit kaya tayo tatagal doon sa lugar na iyon? Kaliit na barangay at alam kong may mga naka-duty na doon matagal na. Kaya kailangan nating mag-ingat. Huwag nating maliitin ang barangay na iyon. Tabi daw ng dagat at maraming dayo. Kaya medyo tagilid nga naman ang ating misyon. Tama sa hepe. Tatagal tayo at may problema ang lugar. Kaya dapat mag-iingat na tayong lahat. Uy ka ako naman. Unang batch si na Robles nagdala ng ilang medical supply at mga gamit na mga kabataan. May mga kasama silang doktor at mga nurse at pinagdala sila ng baril. Kaya naman takang-taka ako. Ako naman naiwan sa headquarters para mag-repack muna ng mga groceries at ilang gagamitan para naman sa mga mangingisda at magsasaka na tinutulungan din namin. Makailang araw, text ako ng text kay Robles. Robles, ano? Kumusta dyan ha? Bakit kayo pinauna bago kami? Dati naman sabay-sabay na tayo ah. Mira, wala pa kami sa barangay. Andito pa kami sa kampo ng mga sundalo. Huwag kang mabibigla. Yung mga dating naka-duty dito, nagkasakit pala at 5 na ang namatay. Ano? Bakit naman? Anong meron dyan? Kaliit na barangay. Ganyan kalala ang problema. Tsaka bakit? May taong labas ba dyan o may sakit na nangahawa? Hala Robles, mag-ingat ka. Dami mo pa namang anak. Yan ang aalamin ko, Mira. Mahirap kalaban ng walang alam sa nangyayari. Unfair talaga si Hepe. Hindi sinabi sa atin ang totoo. Ikaw rin, Mira. Mukhang ikaw lang ang babaeng ipinadala dahil matapang ka daw. Matapos kaming mag-usap na Robles sa cellphone, hindi ko hinanap ang aking kasamahang matanda na, si Nanay Sita. At baka ako may alam ito. Tumanda na sa mission si Nanay Sita at hindi ko man ito nakakasama lagi. Alam ko rin marami itong alam. May kamag-anak kasi itong general, kaya malakas siya sa hepe namin. At sa kanya ako lagi nakuha ng mga info tungkol sa mga misyon namin. Nanay na ang turing ko sa kanya at close talaga kami.
Ilan lang kasi kaming babae sa grupo. Nay, kakausapin muna kita bago kami umalis bukas ha. At Nay, anong alam mo sa bago naming misyon? Alam ko Nay, may alam ka. Huwag mo namang ilihim sa akin. Mira, mamaya na. Bawal dito. Sa barracks na lang natin mamaya. Talagang kakausapin muna kita bago ka umalis. Anak na ang turing ko sa'yo, Mira. Mamaya ha, hintayin mo ako. At alam mo na ang ibig kong sabihin. Sabay turo nito sa mga opisyalis namin. At naunawaan ko naman agad ang ibig niyang sabihin. Nag-aalala tuloy ako sa kaligtasan ko. Kahit naman matapang ako at palaban, may kakaiba din akong nararamdaman at panganib. Kinagabihan, hinanap ako ni Nanay Sita at kinausap niya ako ng masinsinan. Mira, maaga kayo bukas. 4:00 daw ng umaga ang alis niyo. Lumapit ka sa akin at maibubulong ako sa tenga mo. At huwag mo nalang papansinin ang dialekto ko ha. At alam mo naman hindi ako purong Tagalog. Isipin mo na lang na dasal ito ha. At ito ang isang pangontra. Iturok mo sa bra mo. Huwag na huwag mo yan aalisin sa katawan mo. Nay naman eh. Tinatakot mo naman ako eh. Walang ganyanan aba. Sa tagal na nating magkasama sa trabaho. Galing pa tayong Mindanao at Visayas. Tapos sa maliit na barangay lang tayo magkakaganito. Malapit lang ito sa atin. Huwag matigas ang ulo at madaming tanong, Mira. Wala sa layo at laki ng barangay yan. Ang mga kampo ng demonyo naggalat yan kahit saan. Huwag ka na magsalita. Lumapit ka sa akin. Ewan ko ba. Nangingilabot ako sa ibinulong ni Naisita na kakaibang salita. Para itong Latin na may halong Bisaya na salita. Nanindig ang mga balahibo ko at parang tumatago sa utak ko ang bawat salita. Parang bumabaliktad ang aking sigmura. Parang pagkaramdam ko, nanlamig ang buo kong katawan. Hindi ko talaga may paliwanag at tumataas ang balahibo ko. Mahigpit ang pagkakahawak ni Nanay Sita sa kamay ko. Tiniis ko na lang dahil baka nga naman makakatulong iyon sa misyon ko. At halos 10 minuto rin ang itinagal. Wala naman akong maunawaan sa ibinulong na dasal daw iyon. Nang matapos na, ewan ba, at nag-iba ang tingin ko. Halatang may kaalaman talaga ang matanda. Sanay na kami sa kanya dahil sa dami ng aming pinagsasamahang misyon. Lagi na lang ganun ang ginagawa niya. Bumubulong at kung ano-ano mga salita ang sinasabi pag dumadating kami sa mga peligrong lugar, lalo na nung napadpad kami sa Mindanao. Ang mga misyon namin doon, alam naming delikado lalo na sa gabi. Oras na magdasal na ang Nanay Sita, para bang ligtas na kami. Kaya iniisip ko na lang na mga oras na yon na malaking tulong ang ginagawa niya sa akin. Matapos nga niya akong dasalan at bulungan, ikinabit ko na nga sa aking bra ang isang maliit na anito. Anito kung tawagin namin sa Dolores ito. At parang gabay, basta may dasal yon. At dapat may pananampalataya ka rin. Tanda ko noon, sabi ng lola ko pag may anito daw sa katawan, ligtas daw kami sa alagad na mga demonyo. Ewan at hindi naman ako naniniwala. Maging sa demonyo, hindi ako naniniwala. Sanay naman kasi kami sa ganon dahil lumaki naman ako sa Dolores, Quezon. Hindi ko lang alam kung ano ang tawag sa ganong klaseng maliit na anito. Lalo't dinadasalan ni Naisita. Parang may kakaiba. Basta tinandaan ko ang sinabi ni Nanay Sita na hindi ko yon pwedeng alisin sa katawan ko. Maya-maya, hinila niya ako. Pinaupo niya ako sa kanyang higaan at sinabi niya sa akin ang lahat-lahat. May naninirahan daw sa barangay na iyon
na mag-anak na dayo. Ang sabi-sabi na mga kasamahan natin para daw ang dinadasalan o sinasamba nila ay demonyo. Kasapi sa mga grupo ng mga kulto. Galit daw pag may dumarating na kagaya natin. Maging ang punong barangay ay takot daw sa mag-anak na iyon. Nay naman, naniniwala pa ba kayo sa ganon? Baka naman sadyang gusto ay maghari lang sila sa lugar na yon. Ang tawag sa ganon ay gusto nila, kanila ang kapangyarihan. Territorial kumbaga. May laban ba sila sa baril natin? Sus naman ay Sita, katanda mo na eh. Mira, tama na. Tama na ang katapangan mo ha. Ang 5 namatay na kasama natin, mas matatapang yun kumpara sa'yo. Alam mo yan, mas marami silang karanasan kumpara sa'yo, pero natalo sila. Kung hindi ka magsiseryoso baka pantay na ang paa mo bago ka pa makabalik dito sa headquarters natin. Gusto mo ba yun ha? Nakatext pa nga ang isang kasamahan natin sa kanyang pamilya bago ito nawala sa sariling bait. May mga insekto daw na lumabas sa tenga at ilong niya. At ang nakikita daw niya, nakasama niya sa loob ng kwarto, ay malalaking aso at pusa. At pinagtutulungan daw siyang kagatin ito. Ngayon, ano sa palagay mo, Mira? Hindi ba? Tanggal ang tapang mo ha. Barang o mangkukulam ang nakatira sa barangay na iyon? Walang ganun sa Batangas na Isita. Meaning, dayo sila. Bakit kailangan nila magalit sa atin? Tumutulong na nga tayo ah. Tama ka, mga dayo sila at mahirap kalaban, Mira. Ako'y matanda na, hindi ko nakakayanin. Sana may tumulong sa inyo doon. Bukas, ang misyon ko ay tawid dagat at kasama naman namin ay mga madre. Kaya mag-ingat ka, Mira. Ligtas ka naman dahil may pangontra ka sa katawan. Kaya lang, hindi ko alam ang kanilang kakayahan. Nangangamba man ako, pero tuloy pa rin ang misyon ko. Iniisip ko na lang, iba't iba naman ang aming kapalaran. Umalis na nga kami sa kampo, at habang nasa daan, nagdarasal ako na sana makauwi kami ng ligtas. Medyo malayo ang lugar at nakatulog na nga ako. At paggising ko, wala pa daw kami sa lokasyon. Kakaiba na ang nararamdaman ko. Hawak ko na ang rosaryo ko. At kita ko sa mukha ng mga kasama ko na may halong kaba. At para bang hindi sila komportable sa aming misyon na kagaya ko. Bawal kaming mag-usap tungkol sa misyon. Tinginan lamang ang pwede naming gawin sa tagal na namin sa trabahong iyon. Kahit sa simpleng tingin, nauunawaan namin ang ibig naming sabihin sa isa't isa. Nagkataon pa na tumingin ako sa paligid at ang klima, parang nagbabadya ang pag-ulan ng mabundok. Pero maganda ang daan. Tanaw ang malawak na karagatan, pero malayo sa kapatagan. Sadya lang talagang namamaybay kami ng tabi ng dagat. At ganon ang klase ang lugar na aming binabaybay. Dulong-dulo ito at halos marami pa ang kagubatan at bangin kaysa sa mga kabahayan. Nagsalita na ang aming leader at sinabing humanda na dahil malapit na kaming pumasok sa isang barangay na may kakaibang pag-uugali ang mga tao. Nakatanaw ako sa mga taong naglalakad sa daan. Lahat sila'y nakatingin sa amin. Lahat may pagtataka at para bang may pangontra ang kanilang mga tingin. Para sa kanila ang muling pagpasok ng aming grupo at ang aming sasakyan ay kontra sa kanilang kagustuhan. Marahil marami nang nauna sa amin ang naglabas-masok sa lugar na iyon. At halata ko sa kanilang anyo na kontra talaga sila. Pero ano nga ba ang magagawa namin? Kailangan naming sumunod sa utos ng nakakataas sa amin. Humanda at huwag munang makikipag-usap sa mga tao sa paligid. Hintayin ang hudyat ko. Hindi lahat ng tao dito
kakampi natin. Muling bili ng leader namin. Isang maliit na barangay hall ang nakita ko. Isang matandang lalaki ang sumalubong. Marahil puno ng barangay ito, at siya lamang ang pwede naming pagkatiwalaan. May kampo din ng militar na natatanaw ko. Malapit ito sa barangay hall. Natanaw ko din ng mga militar. Matatapang ang anyo, mga mukhang palaban. Napapaisip talaga ako sa liit ng barangay. Akala mo'y kami ay nasa Mindanao. Talagang may naglalaro sa aking isipan at panganib ang aking nararamdaman. Tapik sa aming balikat. Ganyan kami mag-usap ng mga kasamahan ko nun. Kindat at gagamitin ang uso sa mga bagay na gusto naming ituro. Galit na naman ang mga angka ng mangkukulam, hepe. Ayaw talaga nila ng tulong. Sinabi ko naman na hindi naman sila ang tutulungan, kundi ang mga hirap sa buhay na aming kabarangay. At hindi naman kayo tutungo sa kanilang sityo. At hindi naman kako kayo mangingialam sa kanilang buhay. Pero galit at nagbabanta na naman. Kaya kayo po, hepe, ang masusunod kung tutuloy pa ba kayo. Hindi pwede na kami ay umurong. Nandito na kami. May mga kabataan at pamilya na umaasa na sa amin. May nagbuwis na ng buhay sa mga nauna sa amin. Matatakot pa ba kami? Alam na namin ang aming gagawin. At magpo-focus lang kami sa mga beneficiary namin, Kapitan. At salamat po sa suporta niyo. Saad ng hepe na kasama namin. Galing itong Mindanao at kahit pa demonyo, kaya nitong harapin. Makinig kayo. Huwag tutungo sa dulong bahagi ng barangay road na ito. May mga sibilya na magtutungo dito at sila ang magiging guide natin. Muling sigaw ni hepe. Nagtataka man ako pero bakit kailangan magalit ang mga angka na yon? Angkan daw di umano ng mga mangkukulam. Kung totoo man sila, natatawa talaga ako nun. Hindi kasi ako naniniwala sa barang o kulaman yan. Wala sa bokabularyo ko noon ang matakot sa ganoong pamamaraan. Para sa akin, nananakot lang sila at ang mahihina lamang ang kanilang kayang saktan. Hindi na kami nagtanong pa at bawal kasi sa amin ang pag-uusapan ang bagay na iyon. Ang nangyayari tuloy, mga haka-haka lamang ang pinapaniwalaan namin at kailangan naming magtiwala sa aming mga sarili at sa mga taong pinagkakatiwalaan ng hepe namin. Maraming naglalaro sa aming mga isipan pero kailangan naming mag-focus sa aming mga trabaho. Kailangan naming kunin pa ang ibang datos ng mga pamilyang hikahos at nawawala na ng pag-asa sa buhay. Ang kutob ko, dahil na rin sa angka ng mga mangkukulam na iyon, na nakatira doon sa dulong bahagi ng barangay. At hinahawakan nila sa leeg ang mga taong mangmang na kaya nilang paikutin ang mga isipan. Yung tipong kaya nilang takutin at gawa ng masama. Pero ang totoo, sila ang gumagawa ng paraan para kami ay sumuko at umalis sa lugar. Mira, mamaya may darating na matandang babae. Matagal na itong purok leader sa barangay na ito. Siya lamang ang may kakayahang gumabay sa inyo. May 2 pamilya sa dulong barangay ang halos butot balat na daw ang mga anak. Sila ang pakay natin at dahil babae ka, ikaw ang aatasan kong pumasok doon. Kasama ang matandang babae na kung tawagin nila ay Kakang Herme. Mag-iingat ka. Alam kong kayang-kaya mo yan. Aaminin ko, medyo natakot ako. Dahil ang salita ng hepe namin. Dahil babae ako, kaya ako ang naatasan pumasok sa dulong bahagi ng barangay na iyon. Dahil siguro nila ay hindi ako sasakta ng mga taga ron. Agad pumasok sa isip ko, kaya pala ako lang ang babaeng pinadala sa second batch dahil ako ang ipapain nila. Sa bagay, ano ba naman ang mawawala sa akin? Wala naman akong asawa at anak
At ayaw ko ring may magbuwis ng buhay muli sa mga kasamahan ko. Dahil mga pamilyado ang aking mga kasama, hindi ako papayag. Kinapa ko ang anitong ibinigay ni Nanay Sita sa akin. Humugot ako ng malalim na buntong hininga at umusal ng dasal. Diyos ko, kayo nang bahala. Ang mahalaga, mailigtas ko ang dalawang pamilya. Kami na lang ang pag-asa nila. Sa iyo po ako kakapit, Panginoon ko. Dasal ko. At ilang minuto pa, dumating na ang sinasabi nilang Kakang Herme. Matanda na ito. Halatang senior citizen na. At kakaiba ang kanyang mata. Yun kaagad ang aking napuna. Mira, tama ba? Ikaw si Mira. Lumapit ka sa akin, iha. May ibubulong ako sa iyo. At huwag kang matatakot sa akin, ha? Kakang Herme, huwag kang mag-alala. Hindi po ako matatakotin. Sanay po ako sa iba't ibang klase ng tao. Mabuti naman kung ganon. Lumapit ka sa akin. May ibubulong ako. At nung pagbulong ng matanda, umpisa pa lang. Nagulat ako. Pamilyar ang ibinulong niya sa akin. Kagaya ito ng mga salitang ibinulong ni Nanay Sita sa akin. Ibig sabihin, may kaalaman din ng matandang kaharap ko. Hindi ko na sinabi o nagpahalata na alam ko ang kanyang ibinulong na dasal. Agad niya akong pinaghanda at naglakad na kami. Nakatingin sa akin ang mga kasamahan ko. Ramdam ko nang natatakot na sila para sa aking kaligtasan. At ang ilan sa mga kasamahan ko, tumataas ang kamay bilang paghanga sa akin. Ang iba'y sumasaludo at may halong lumbay ang mga mata. Huwag kang matakot, Ineng. Basta iwasan mo makipag-usap na nakatitig sa mata ng mga taong makakaharap natin. Basta magsulat ka lang at ako nang bahalang magtanong sa kanila. May matandang lalaki na haharang sa atin. Makalampas ng ilog at huwag kang matatakot dahil mapula ang mata nito at maitim ang ngipin dahil sa nganga. Ako nang bahala sa kanya, ha. Salamat, Ining, at malakas ang loob mo sa kabila ng nawalang buhay ng 5 mong kasamahan. Titig na titig talaga ako kay Kakang Herme. Gusto kong basahin ang kanya mga pahiwatig. Ang kanya kasing mga pananalita ay kakaiba at ayaw pang tumbukin ang totoong mangyayari. Kakang Herme, bakit po ganito ang lugar na ito? Parang hindi sumisikat ang araw. Gayong tanaw ko ang dagat, may araw naman doon, ha. Tsaka bakit po maraming takot sa lugar na ito? Kasalanan ito ng dating punong barangay namin. Pati buhay niya ay nawala dahil sa kanyang kapabayaan. Hinayaan niyang may bumili ng lupain niya na hindi niya inalamang pinagmulan ng mag-anak na buyer ng lupa niya. Huli na nang malaman naming mga mambabarang at mangkukulang pala ang mga ito. Tumawid sila ng dagat at napadpad dito. Hanggang sila na ang naghari at lahat ng dayo, pinapatay nila. Hindi naman namin maipakulong dahil namamatay ang mga tao sa malubhang sakit o pagkabaliw. Inaamin kong nangilabot ako sa tinura ni Kakang Herme. Halos hindi na ako makatingin sa paligid ng dinadaanan namin. Matapang ako, oo. Pero parang kakaiba naman yata ang makakalaban ko sa lugar na yon. Di ba dati, Kakang Herme, ang usap-usapan? May mga aswang na isang barkong dumaong dito sa lugar niyo? Totoo yon, pero hindi lahat ay aswang. Marami. Nanggagaling sa mga kabisayaan, mga mambabarang, manlalason. Agad pumasok sa isip ko. Tinatablan kaya ng bala ang lalaking haharang sa amin? At ano kaya ang gagawin ko? Pag bigla kong hinawakan, kaya ko kayang babagsakin sa sipa ko?
Lalo akong nanlalamig at napakahirap na laging may agam-agam sa isipan. Matanda na kasi ang kakang Herme at baka kako, hindi niya kayang labanan ang lalaki na haharang sa amin mamaya. Wala pa kami sa mismong dulo ng barangay na kinakatakutan ng mga taga roon. May mga kabahayan pa kaming nadadaanan at lahat nakatingin sa akin. Pakiramdam ko tuloy naawa sila sa akin. Baka hindi na ako makabalik ng buhay sa kampo ng mga militar. Malayo-layo na din ang nilakad namin at alam kong aabutin kami ng gabi pabalik. Pero kita ko naman na kompleto sa gamit si kakang Herme. May flashlight ito at tubig at may kung ano-ano mga nakasabit sa kanyang katawan. Nahihiya naman ako magtanong na baka kasi isa siyang albularya o magaling namang gagamot. Hinayaan ko na lang basta ang nasa isip ko na mga oras na yon. Marating ko ang 2 pamilyang nakulong sa dulong bahagi ng barangay at matulungan ang mga kabataan na ang balita namin ay malnourished na. Yun ang mahalaga kaysa sa takot ko. Na nito mga panahong ito ay maraming mga kabataan talaga ang ganon. Yung malnourished ba? Matapang yata ako. Yan ang iniisip ko para lang ma-relax ang utak ko. May kabigatan ang dala kong backpack para ito sa mga bata at bawal akong mapagod. Yan ang pilit kong iniisip at doon ako kumukuha ng motibasyon. Patuloy lang na nagkukwento si kakang Herme habang kami ay naglalakad at ako naman nagdarasal. Iniisip ko ang mukha ng aking ina at mga kapatid. Hindi nila alam na nasa panganib na ako at ayaw kong malaman nila ito. Hanggang sa nalibang na ako sa magandang tanawin na nadadaanan namin. Malawak na dagat ang kanang bahagi. Tanaw na tanaw ko ito dahil mataas ang pwesto namin. At ang sabi nga ni kakang Herme, ang kabila ng malawak na karagatang iyon ay Mindoro na. At isa pang isla na napakaganda daw nito at ang palibot ng karagatan ay napakalinaw ng tubig dagat. Sinabi rin ni kakang Herme, noon daw ay maraming dumadaong na mga bangka sa lugar nila para mamasyal, pero lahat ay natakot at hindi na bumalik. At maging ang mga kapulisan ay hirapan na rin pumasok sa barangay nila. Lahat daw ng mga taong papasok sa barangay nila kailangang sa kanya dumaan o siya muna ang kakausapin dahil nga sa pangyayaring mahirap ipaliwanag. Ang bago naming kapitan Ineng ay takot at parang sunod-sunuran lang kay Asyong. Ang dayo na nakabili ng lupain dito sa lugar na ito. Matanda na ako at ang iniisip ko paano pag nawala na ako. Nakakaawa naman ang mga kabarangay ko. Daing ng kakang Herme. Mahiwaga talaga kakang Herme. Ako man ay nahihirapang unawain ang aking mga nalalaman. Sanay po ako sa malalayong lugar at sanay sa panganib. Pero ngayon lang ako nakakaranas ng ganitong kaganapan. Hindi po kasi ako naniniwala sa barang at kulam eh. Kahit pa taga Dolores, Quezon ako. Mabuti naman at hindi ka naniniwala. Makakatulong sa misyon mo yan. Pero sa ngayon, Ineng, gusto kong paniwalaan mo dahil malapit na tayo sa lugar ng mga demonyo. At hindi na nga ako nakatiis. Tinanong ko na si kakang Herme. Bakit ganon ka ako siya katapang? Anong klaseng tao ba siya? Hirapan man niyang sabihin sa akin ang katotohanan. Pero alam kong ginagawa lang niya iyon para maalis ang takot ko. Sabihin na nating Ineng na may kaalaman ako. Tobong Mindoro ang angkan ko, Ineng. At lahat kami ay may dugong antingera. Marunong lumaban sa mga mambabarang at mangkukulam. Sinabi nga niya sa akin kung anong klase siyang tao. At may ipinakita siya sa akin. Isang kwintas na kung tawagin. Sinag ng libretong kulay itim ito. Maliit na parang libro. At kakaiba ang nararamdaman ko nang makita ko ito.
Ang nasa isip ko, mukhang si Kakang Herme ay hindi rin mabuting albularya. Mukhang mangkukulam din siya. Pero lumalaban siya sa mga mangkukulam at mambabarang. Kaya kinakatakutan siya ng pamilyang Dayo. At wala na akong pakialam sa isip ko. Basta makarating lang kami sa bahay ng mga bata. Tapos na ang misyon ko. Ineng, malapit na tayo sa tulay. Hawakan mo itong panyo ko. Itali mo sa leeg mo. At muli, huwag kang tititig sa lalaking sasalubong sa atin ha. Salamat po, Kakang Herme. Ang tapang po talaga ninyo. Hayaan nyo at lalakasan ko po ang loob ko. Kasi alam ko kasama ko kayo. Handa na po ako. Kahit gusto ko pang magtanong kay Kakang Herme, natigilan ako. Dahil kakaiba na ang hangin sa paligid. Hindi na normal ang init. Muli akong nagpalingalinga. Wala na akong makitang kabahayan. Wala na rin akong marinig kahit huni man lang ng ibon. Nakakapangilabot ang katahimikan. Lagaslas lang ng ilog ang tangi kong naririnig. At wala nang iba pa. Malaking ilog nga ang aking natanaw. Karugtong yata ito ng karagatan. At wala na talagang kabahayan akong natatanaw. Maganda naman ang tulay at matibay ito. Halatang ginastosan ng gobyerno. Palingalinga ako. Dahil tinitignan ko kung sakaling magibit ako, saan ako tatakbo. May natatanaw ako mga bahay sa kabila ng ilog. Pero mga guho na ang mga ito. At halatang nag-alisan na ang mga nakatira doon. Talagang malaking palaisipan sa akin kung anong klaseng nilalang ang mga pamilyang naninirahan sa lugar na iyon. At hindi pa nga kami nakakalampas ng tulay. Isang lalaki na may malakas na nakakatakot na boses ang sumisigaw. At tinatawag ang pangalan ni Kakang Herme. Natanaw ko ito na nasa kabilang pangpang. At hindi ako nagtagal na tumitig sa kanya. Hubad ito at maitim ang balat. Malaking lalaki ito at hindi ko maintindihan ang aking nararamdaman. Hindi ito pangkaraniwang tao lamang. Kakang Herme! Aba, tamo nga naman. May bago na namang recruit ah. Wala ka talagang kadala-dala ang tanda ka. Asyong, walang ginagawang masama ang kasama ko. Maawa ka sa pamilya ni Nakarding at Ableng. Kailangan ng mga anak nila ang tulong ng gobyerno. Pakiusap naman, maging patas ka sana. Ayan ka na naman, Kakang Herme. Wala naman akong gagawin ah. Takot ka na naman kagad. Sige, kayo'y dumaan na rin eh. Mukha namang matapang na babae ang kasama mo. Kay ganda naman ang kanyang tindigan. Mukhang malakas ang kanyang pangangatawan na. Bata pa. Huwag kang lilingon, Ineng. Bilisan mo ang lakad mo. Bulong ng Kakang Herme. Ano ang koneksyon ng aking malusog na pangangatawan, Kakang Herme? Anong ibig niyang sabihin? Sabi ng ibang matatanda dito sa lugar namin, bukod sa pambabarang, sumasamba din sila sa mga demonyo ang mga taong yan. Parang kulto, at ang kanilang matitipuhang barangin, inaalay nila sa demonyo. At kinukuha nila ang lakas ng kanilang biktima. Kaya kita mo ang kanyang katawan, malakas at parang hindi natanda. Yan si Asyong, ang padre de pamilya ng pamilya ng mga mambabarang. Kita kong nasunod ang lalaki sa amin nang makalampas kami sa tulay. Lalo naman kaming bumilis maglakad ni Kakang Herme. Hindi na kami titigilan ng lalaki. Nakangisi pa ito at paminsan-minsan sumusupla ito sa lupa. Hindi ako natitig sa lalaki. Alam kong mapanganib na ang aming tinatahak ni Kakang Herme. Maya-maya, ramdam kong galit na ang Kakang Herme. At tumigil ito at pinauna akong maglakad. Ineng, tuloy lang ang paglalakad ha. Yang kapilang bahagi ng lupaing yan ay ang bahay ng pakay natin. Yan na yan.
2 pamilya yan at malapit na tayo. May gagawin lang ako dahil nasunod sa atin si Asyong. Akala yata hindi ako handa sa kanyang binabalak. Mag-iingat ka po, Kakang Herme. Medyo madilim na ang paligid. Nakita ko na may nginuya ang Kakang Herme na parang dahon na galing sa mga nakasabit sa kanyang katawan. Bumulong ito sabay sopla kasama ang kanyang nginuyang dahon. Napatigil ang lalaki at ngumisi itong parang nakakaloko. Agad kong binawi ang tingin ko. Ingat na ingat ako sa bawat titig ko sa lalaking mukhang demonyo. Kahit isipin kong hindi totoo ang taong demonyo, pero iba talaga ang aking tingin sa lalaking nasunod sa amin. Kampon siya ng Satanas. At kahit pa hindi ko tagalan ang titig sa kanya, iba talaga ang aking pakiramdam. Nangingilabot ako at naninindig ang balahibo ko. Kakang Herme, masakit sa balat yang ibinuga mo ha. May baon ka pala. Sige, papayagan na kitang marating ang bahay na Karding at Ableng. Mukhang palaban ka ngayon, tanda ha. Kaya pagbibigyan kita. Ayaw ko ng gulo, Asyong. Ako naman ay nakikiusap sa'yo ng mahinahon, di ba? Bakit kailangan mo pa kaming sundan dito? Lubayan mo kami. Pakiusap. Maawa ka sa mga anak ni Ableng at Karding. Nakita ko na lumiko na ang lalaki at hindi na lumingon sa amin. Pero ang Kakang Herme, nananatiling may ibinubulong sa hangin. Traidor ang taong yun, Ining. Kaya kailangan na lagi tayong alerto. May anting-anting yan kung tawagin namin ay tagabulag. Hindi natin namamalayan na nasa tabi na natin yon. Pero malalaman ko naman dahil kukontrahin ko ang kanyang agimat. Dalian na kaming naglakad at bumungad na nga sa amin ang 2 lumang kubo at gasera lamang ang kanilang ilaw. Halos sinalubong ng yakap si Kakang Herme ng 2 babae at ang 2 lalaki naman ay nagpasalamat sa amin at sila ay muli daw binisita ni Kakang Herme. Diyos ko, salamat po at may dumating na tulong. Kakang Herme, tulungan mo kami. Halos lumuluha ang 2 babae. At ang nararamdaman ko na mga oras na yon ay galit sa lalaking dayo sa lugar nila. Bakit po hindi kayo bumaba ng bayan? At sana po pumunta kayo ng barangay at center. Ako pala si Almira. Staff ako ng pribadong ahensya na konektado sa gobyerno natin. Kailangan ko pong madala ang mga anak niyo sa kampo ng mga militar. At ito po ang nakaya kong dalhin na ilang dilata at bigas, at tinapay at kape. May kaunting bitamina po para sa mga bata, at sa inyo na rin. Huwag na po kayong lumuha. Alam po naman namin ang inyong sitwasyon. Ma'am, ayaw po kaming palampasin ni Asyong sa tulay. At natatakot po kami sa kanya. Dahil kami daw po ay hindi na pwedeng umalis sa lugar na ito. Dahil kami ay pag-aari na nila. Siya po ang nagdadala ng bigas at dilata sa amin. At tuwing kabilugan ng buwan, lagi po siyang nasa likuran ng bahay namin. Para pong marami siyang kasama na hindi naman namin nakikita. Tulungan mo po kami. Parang awa na po ninyo. Kahit ang 4 naming mga anak mailabas nyo at madala sa center. Tama ang hinala ko, Ining. Inihahanda na silang ialay ni Asyong sa demonyo. Ay, demonyo din yung taong yon. Kailangan nating mailabas ang mga bata hanggat kaya pa nilang maglakad. Awang-awa ako sa anyo ng 4 na bata. 2 ay anak ni Mang Karding. At ang 2 naman ay anak ni Mang Ableng. Malnourished na sila. Nasa edad 10 hanggang 15. Pero nakakalakad pa naman. At kung hindi namin sila matutulungan kaagad, delikado na ang buhay ng 4 na bata. Maging ang mag-asawang Ableng at Karding ay mga payat na rin. Sa isip ko,
may ganito pala talagang nangyayari sa mga liblib na lugar sa Pilipinas. At para silang mga bihag ng taong hindi namin maintindihan kung ano ang gustong mangyari sa buhay ng kapwa niya tao. Kailangan niyang mag-asal demonyo sa kapwa niya tao upang makuha niya ang gusto niya. Galit na galit ako ng mga oras na yon. At natatakot din na baka hindi ko mailigtas ang 4 na kabataan. Kinakapa ko ang baril ko at gusto kong magpaputok at gusto kong sumigaw sa galit. Pero ang iniisip ko, magkakagulo at baka nga may kakayahan ang asyong na iyon. At baka nga totoong demonyo na pala ang kalaban namin. Titig na titig si Kakang Herme sa mga bata. Pinag-aaralan daw niya ang aura ng mga ito. Kung may ginawa na bang kakaiba si Asyong sa katawan ng 4 na bata. Napansin daw niya na parang kinukunan ni Asyong ng enerhiya ang 4 na bata. Kaya gumawa ng paraan si Kakang Herme para mabigyan ng proteksyon ang katawan ng 4 na bata at para maisama na namin ang mga ito. Agad akong nag-text sa aking hepe at sinabi ko lahat-lahat ang totoong sitwasyon. Ang totoong nangyayari sa pamilyang nabihag na nga ng taong dayo. Hindi ko pa masabi kay boss ang tungkol kay Asyong dahil mahirap talagang paniwalaan ng tungkol sa kulam o kulto mang matatawag iyon. At baka isipin ni Hepe na gumagawa lang ako ng kwento. Maging siya nga hindi masabi sa amin ang totoong nangyari sa lugar na iyon. Maging ang mga namatay naming mga kasamahan, bawal pag-usapan. Pumasok sa aking isipan kung gaano naghirap ang aking mga kasamahan. Kaawa-awa naman ang kanilang pamilya. Walang alam sa nangyari. Ako ang saksi na hindi nga normal ang lalaking dayo. Habang ako'y abala sa pagkuha ng impormasyon sa 2 pamilya, si Kakang Herme naman ay gumawa din ng isang orasyon upang mabigyan daw ng konting lakas ang 4 na bata. Pinainom namin ito ng mga bitamina, pinakain ng tama, binihisan sila ng kanilang mga magulang at nagsapatos. Inihahanda namin sila para maisama sa kampo ng mga militar. At kung ano man ang panganib na aming makakasalubong, hindi ko pa alam. Vera, kailangan na ba naming sumunod sa inyo? Kailangan namin kayong salubungin para kung ano man ang mangyari, ang 4 na bata masalo namin. Reply ni Hepe sa akin. Magbibigay po ako ng signal, Hepe. Sa ngayon, nagpaplano pa kami. Paano kami lalabas sa lugar na ito? Wala nang ibang bahay at dulo na po ito. At ang kabila ng kinatatayuan namin ay bangin at dagat na po. Ang lalaking sumusunod sa amin kanina, ang pangalan ay Asyong, ay hindi po ordinaryong tao lamang. Mag-iingat po tayo. 10-4, Mira. May alam na kami sa taong yan. Sige, mag-text ka ulit at kailangan nating magtulungan para sa 4 na bata. Sasalubungin namin kayo ni Kakang Herme. Magdasal tayo para sa kaligtasan natin. Mira, mag-iingat kayo. Sa pagkakataong iyan, iniisip ko na ano ang laban ng taong dayo sa matatapang na militar at sa mga baril namin. Bakit ramdam ko ang takot na Hepe? Ano ba talaga ang nangyayari sa mga dati kong kasamahan? Maraming naglalaro sa isipan ko at nakatitig ako sa 4 na bata. Kailangang magsakripisyo ako para sa kanilang kaligtasan at para sila'y mabuhay. Hindi ko na iniisip ang kanilang mga magulang. Mas iniisip ko ang kalagayan ng 4 na bata na malnourished na talaga. Kung hindi ako gagawa ng paraan at hindi ako makikipagtulungan kay Kakang Herme, baka mahuli na ang lahat. At sa loob ng 30 araw, baka mamamatay na ang mga bata. Ining, handa ka na ba? Opo, Kakang Herme. Handa na ako. Kayo po, Mang Karding, Mang Abling. Ang iintindihin nyo, ang mga sarili nyo. Oras na lumabas kami sa pintuan nyo. Agad kayong magsara at gamitin ang mga paraan
para hindi kayo malapitan ng kampo ni Asyong. Kami na po ang bahala sa mga anak nyo at mga militar naman ang susundo sa inyo bukas din po. Mag-ingat kayo. Nakakakita na rin po kami ng malalaking aso at pusa sa paligid. Matagal na at minsan nasa itaas ng puno si Asyong. Kayo na ang bahala sa mga anak namin, ma'am. Halatang halata ko at ramdam ko ang takot ng mag-asawa. Ano nga ba naman ang laban nila sa isang kagaya ni Asyong na kampo ng demonyo? At nagsimula na nga kaming maghanda. Maitinali si Kakang Hermes sa katawan ng 4 na bata. At ako naman, sinigurado ko na puno ng bala ang aking dalang baril. Kung kailangan kong gamitin at kailangan kong pumatay ng isang demonyo, ay gagawin ko. Kung ano man ang mangyayari sa akin at mapagaya ako sa mga dati kong kasamahan na nawala ng buhay sa misyong ito, ay tanggap ko na ang aking kapalaran. Kinausap ko ang mga bata at sinabi kong kailangan nilang makipagtulungan sa amin. Ibuhos ang kanilang lakas sa paglalakad at huwag na huwag matatakot kung ano man ang makikita nila sa daan. Tinalian ng kanilang mga magulang ang kanilang mga ulo ng isang tela upang hindi nila makita ang paligid at tanging daan lang ang kanilang makikita. Diyos ko, kayo na po ang bahala sa amin. Bulong ko. Tara na, Ineng. Mga bata, ako ang mauuna at gitna kayong 4. Huwag sisigaw at iiyak. Nasa tabi lamang kami ng atimiran nyo. At kung ano man ang alam nyong dasal, banggitin nyo habang naglalakad tayo. Pagkalabas namin ng pintuan, bakit parang nag-iba ang paligid? Hindi ko na naririnig ang hampas ng alon sa dalampasigan. Ang hangin ay hindi maganda sa bilat, parang nakakairita. Mabuti na lang naka-jacket ang mga bata. Muli kong narinig ang bulong ni Kakang Herme. Parang Latin na hindi ko maunawaan. Eneng, tara na. Huwag indahin ang hangin at magtiwala ka lang sa akin, ha. Tig-isa kami ng flashlight at maingat nga kaming naglakad. Sa aking tansya, 9:00 na ng gabi na mga oras na yon. Inabot na kami ng gabi sa paghahanda. Rinig ko rin na nagsara na ng bahay si Mang Karding at Mang Ableng. Makalampas lang tayo ng tulay, Ining. Ligtas na tayo. Muling bulong ni Kakang Herme at nag-text na ako kay Hepe na naglalakad na kami. Hindi pa nga kami nakakalayo sa lugar kung saan nagtatalo ang dalawa kanina na si Kakang Herme at Asyong sa lugar na iyon. May malaking puno akong napansin na maraming nakadapong panggabing ibon. Narinig namin muli ang boses ni Asyong. Alam namin, hindi ito nakatungtong sa lupa dahil mataas ang pinagmumula ng boses nito. Muli na naman itong umalakhak na parabang nakakaloko at parang kinukutsa niya ang Kakang Herme. At saan nyo balak dalhin ang mga batang yan, ha? Kakang Herme! Asyong, wala akong dapat ipaliwanag sa'yo na hindi mo kaano-ano ang mga batang ere. Dayo ka lang sa barangay namin. Umalis ka dito, Asyong. Kung dati, hinahayaan lang kita dahil may manliliit ka ring anak. Pero ngayon, lalabanan na kita. Bumalik ka sa pinanggalingan mo. Hindi ka taga rito. Abay, matapang parang matandang iri, ah. Akala mo naman ay may maibubuga ka. Ibalik nyo ang mga batang yan sa kanilang bahay. At malaki na ang utang nila sa akin. Mawalang galang na po. Gagamutin lang namin ang mga bata at ibabalik din. At parang wala namang utang ang mga batang ito sa'yo. Kusa ka daw nagbibigay ng bigas at dilata. Hindi sila nangungutang. At sila ay sakop ng programa ng gobyerno. Kaya tama na po.
Aalis na kami. Magtigil ka diyang babae ka. Kagaya ka rin ng mga kasamahan mong mayayabang. Porket may baril, natamaan ng mga kasamahan mo ang pamangkin ko at bayaw. Kaya gumanti ako at baka naman gusto mong mapagaya sa kanila ha. Ikaw po, hindi po lahat ng tao ay kaya nyo. May Diyos po ako at may gabay, kaya hindi ako natatakot sa inyo. Sagot ko naman. At si Kakang Herme biglang nawala sa tabi namin. Kaya pinaupo ko muna ang mga bata at pinagtakip na mga mata. Halata ko ang panginginig nila. Takot na takot. Andito lang ako, Ineng. Huwag kayong matatakot. Hindi nyo muna ako makikita. Sandali lang ito. May gagawin lang ako. Bulong ni Kakang Herme. Na alam kong nasa tabi ko lang ito. Matapang kang babae ka. Natatawa lang ako sa'yo. Sayang ang buhay mo. Bumalik na kayo ngayon na. Bago pa magbago ang isip ko rin eh. Muling sigaw ni Asyong. Patayin mo ang flashlight, Ineng. May sinag naman ng buwan. Kaya makikita naman ninyo ang lalapit sa inyo. At kung may maaamoy kang mabaho na parang amoy ng asopre, hindi ako iyon. Tandaan mo yan. Bumalik na kayo. Bakit kayo tumigil pa? Mga bata, balik. Magsibalik na kayo sa bahay nyo. Pinag-uutos ko. Malakas na sigaw ni Asyong. At kung hindi ako nagkakamali, nasa itaas ito ng malaking puno ng akasya. Hanggang sa lumiwanag na ang aking paningin. Dahil may sinag ang buwan, ang mga bata ay umiiyak na sa takot. At inilabas ko na ang aking baril. Handa na akong lumaban kahit pa demonyo ang humarang sa amin. At sinabi ko sa mga bata na tumayo at maglakad muli. Lalong nagalit si Asyong dahil kahit madilim, alam kong kita niya kaming muling naglalakad papalayo. Hanggang sa isang pusang itim ang lumukso sa harapan namin at mabaho ito. Kaya alam kong si Asyong ito. Kung totoo ang aking mga nalalaman, kaya daw maging pusa ng mga mangkukulam o kaya nilang utusan ng mga hayop sa paligid. Kalokohan man, kailangan kong maniwala pansamantala. Ngunit bago pa makalapit sa amin ang malaking pusa, may malalaking ibong uwak ang sumugod sa pusa at naglaban sila. Nakakalito man kung saan galing ang uwak na napakalaki. Wala na akong pakialam. Basta diretso kami ng mga bata at nakahanda na ang baril ko. Sinumantala ko ang pagkakataon na naglalaban ang malaking pusa at ibong uwak at tumatakbo na kami papalayo ng mga bata. Basta kailangan naming marating ang dulo ng tulay at baka nasa kabilang pangpang na sina Hepe. May mga naririnig din akong ugong na mga bubuyog at atungal ng iba pang mga hayop. Mahirap mang isipin. Alam kong nakikipaglaban si Kakang Herme kay Asyong. Panginoon, gabayan mo si Kakang Herme. Maawa po kayo. Bulong ko. Umiiyak pa rin ang mga bata at bumabagal na ang kanilang pagtakbo. Mga pagod na ang mga ito kaya nauunawaan ko. Namahinga muna kami at pinainom ko ng tubig ang mga bata. Muling bumaho ang paligid at may nakita akong isang hindi kalakihang panggabing ibon na noon ko lang nakita sa buong buhay ko. Pilit sinasabong ang ulo ko pero hirapan siyang makalapit at paikot-ikot. At pilit akong sinasabong. Mabaho ito kaya alam kong alagad ito ni Asyong. Pero nagtataka ako. Bakit parang hindi nito kayang makalapit sa akin? Paulit-ulit itong nagtatanggang lumalapit at ako naman nag-aabang na mahawakan ko. At nanggigigil na ako. Gusto ko itong pilipitan ng liig sa galit na aking nararamdaman. Mabuti na lang at maliwanag ang sinag ng buwan. Mukhang napagod naman ang ibon at nawala na ito. Mukhang hindi niya kayang lapitan ako. Naisip ko ang Nanay Sita
Baka gawa ng ibinibigay niya sa aking pangontra. Kaya agad ko itong kinapa sa loob ng aking t-shirt. Sa loob pala ng aking bra. At bumulong ng pasasalamat. At ang pinagtataka ko lang, hindi ko matandaan ang pabalik sa tulay. Iba na talaga ang paligid. Ang mga palatandaan ko sa daan ay nawala na. Nawala na rin sa aking pandinig ang malalakas na atungal ng pusa at ang mga insektong panggabi na aking naririnig kanina. Nag-aalala ako kay Kakang Herme. Iniisip ko tuloy, baka natalo na ito ni Asyong. Ang dami nang naglalaro sa aking isipan. Gusto kong tulungan si Kakang Herme. Pero paano ang 4 na bata? Nakaupo pa rin sila at hindi namin malaman kung tutuloy pa ba kami. Nalilito na rin ako at tanging nagpapalakas ng loob ay ang binitawang salita ni Hepe na sasalubungin nila kami. Ang iniisip ko rin, baka marinig ko sila na papalapit na sa amin. Dahil para sa akin, mali na ang direksyon na aming tinatahak. Tinatanong ko ang 4 na bata dahil doon na sila lumaki sa lugar na yon. Tinatanong ko kung tama ba ang dinadaanan namin. Pero hindi sila makasagot. Wala daw silang makita. Madilim daw at nakakatakot. Sinabi ko sa mga bata na lakasan ng loob at magdasal kami. At bumubulong ako na sana marinig uli ang hampas ng alon sa dalampasigan. Kung talagang nasa tamang lugar pa kami. Natatandaan ko pa na malakas din ang agos ng ilog. Pero wala talaga akong marinig. Kailangan kong maging matapang. Hindi ko kailangang matakot. Dahil may bata na 4 akong kailangang proteksyonan. Muli kong tinignan kung may reply muli sa Hepe. Pero lobat na pala ang aking cellphone. Muli akong humugot ng lakas ng loob. Pinatayo ko muli ang mga bata at sinabi kong muli kaming lalakad. Diretso lang, walang liliko. At hindi pa nga kami nakakalayo. Isang malaking pusang itim na naman ang humarang sa amin. Mukhang ginagamitan na kami ni Asyong ng hipnotismo o kung anumang kapangyarihang itim at inililigaw niya kami sa daan. Alam kong ang kanya mga alagad ay inutosang harangan kami. Pero kailangan kong lakasan ang loob ko. Dahil kung mapanghihinaan ako ng loob, magagaya ako sa aking mga dating kasamahan na nawala ng buhay dahil sa misyong ito. Paglingon ko, lumalaki ang pusa sa aking paningin. Hindi na ito pangkaraniwang laki ng isang ordinaryong pusa lamang. Nanlilisik ang mga mata nito at parang nagbabalak akong luksuhan. Takot na takot ang mga bata at nag-iiyakan na naman ang mga ito. Inilabas ko ang baril ko at tinutukan ko ito. At hindi ito natatakot. Lalo pa itong lumalapit patungo sa akin. Ang mga bata naman sinabi kong takpan ang kanilang mga mata at magdasal. Bahala na, Diyos ko. Tanging baril ko na lang ang makakapitan ko. Kaya tulungan mo po ako. Bulong ko. Wala na akong nagawa kundi paputukan ang pusa. Pero maliksi ito at hindi ko matamaan. Hanggang sa makalapit na ito sa akin. At nagulat na lang ako nang may isa pang itim na pusa ang lumukso sa pusang nasa harapan ko. Naglaban ng dalawa. Nagpagulong-gulong sila sa lupa. Alam ko pong si Kakang Herme ka. Mag-iingat ka po. Sigaw ko. Hindi ko man maunawaan pero alam ko na ang ikalawang pusang lumukso ay si Kakang Herme. Yun din ang palagay ko. Ang dalawang pusang itim patuloy na naglalaban. Sugatan na ang isa at nakakabingi ang kanilang mga ungol. Napatunayan ko na si Kakang Herme ay isa ring mambabarang. Alam kong siya ang pusang iyon at maya-maya nga nawala sila sa dilim at lumabas si Kakang Herme sa kagubatan na sugatan. Tinulungan ko itong makatayo. Mga bata, tumayo na kayo at magsimula na muling maglakad. Magmadali kayo.
Sandali, Ining. Mali na ang tinatahak niyo. Sandali lamang. May isinubo muli ang kakang Herme na dahon at itinapal niya sa kanyang sugat. At maya-maya lang, hinila na niya ang mga bata sa tamang daan. Ilang minuto pa nga, parang nag-iba na ang simoy ng hangin. Para bang bumalik na kami sa tamang lugar, yung dati naming dinaanan ni kakang Herme. Narinig ko na rin ang agos ng tubig sa ilog at sa kabilang pangpang. Maraming flashlight akong natatanaw. Alam kong sinahepe na ito at agad akong nagbigay ng hudyat sa pamamagitan ng aming code. Ang sipol na kami lang ang nakakaalam. Tumugo naman ang aking mga kasamahan at nabuhayan ako ng loob. Salamat po sa Diyos. Ligtas na kami. Wala na kaming sanayang na oras. Halos hilahin na namin ng mga bata. Makatawid lang sa tulay. At agad naman kaming sinalo ni na Hepe. At hindi na namin alam ang mga sumunod na pangyayari. Dahil takbo, lakad, yun na ang aming ginawa. Naiwan sa tulay si na Hepe at ilang sundalo upang harangan kung sino man ang susunod sa amin. Rinig ko ang mga alulong ng mga aso at pusa sa kabilang bahagi ng tulay. Nakakapangilabot. Nakapagtataka lang bakit hindi magawang tumawid ng tulay ng mga alagad ni Asyong. Para bang may kung anong negatibong iniriyang pwersa para sa kanila ang meron sa lupa mula sa kabilang tulay. Alam kong galit na si Asyong na mga oras na yon at naitawid namin ang 4 na bata. Naisip ko tuloy ang katayuan ni Mang Karding at Mang Abling. Naawa ako dahil baka hindi ko na sila mabalikan. Malayo-layo pa ang kampo ng militar at pagod na ang mga bata. Kaya binuhat na sila ng mga sundalo. Maging si Kakang Herme ay humihingal na sa pagod. At nang makakita na kami ng kabahayan, nagpaalam na ang Kakang Herme sa amin. Ining, salamat sa katapangan mo ha. Kung ano man ang nakita mo kanina, ay sa atin na lang iyon. Hindi pa kami tapos ni Asyong. May gagawin pa ako. Ang ultimatum na labanan namin. Sa susunod, hindi ko na siya bubuhayin pa. Sasamantalahin ko habang sugatan pa siya ngayon. Para makalaya na si Karding at Abling at makasama na nila ang kanilang mga anak. Sige na, Ining. Ligtas na kayo ng mga bata. Muli, salamat, Ining ha. At nawala na sa dilim si Kakang Herme. Pumatak ang luha ko. At noon lang ako nakaramdam ng pagod. May mga sugat din pala ako sa braso at muka. Hindi ko na malayan pa kung saan ko iyon nakuha. Naramdaman ko na lang na inalalayan na rin pala ako ng mga kasamahan ko. Dahil bumabagal na ang paglalakad ko. Ang 4 na bata nasa kampo na daw at ginagamot na. At tuluyan na akong nawala ng malay nang marinig kong ligtas na ang 4 na bata. Pagmulat ko ng mga mata, umaga na. At nakadextros na rin ako, kagaya ng 4 na bata. Napahawak na lang ako sa pangontra na ibinigay ni Nanay Sita. Alam kong malaki ang naitulong nito sa akin. Kung wala ang pangontra na iyon, ang mga sumasabong na ibon at pusa, tiyak baka napatay na nila ako. Pumasok sa isip ko ang Kakang Herme. Paano niya gagamutin ang mga sugat niya? Agad akong humingi ng tulong kay Hepe. Nalamin din ang kalagayan ni Kakang Herme. Huwag ka na mag-alala kay Kakang Herme. Dahil ilang beses na naming nakasama sa laban ng matandang iyon. At saksi kami sa kanyang anting-anting mira. Kaya ang sarili mo ang isipin mo. Magpalakas ka at marami pa tayong trabaho. Sagot ni Hepe at pinilit kong makapagpahinga na para makabangon na muli. Narinig ko na naiyak ang mga bata at tinatawag ang kanilang mga magulang. Awang-awa ako sa mga bata.
Mga inosente na nadadamay sa kademonyohan ni Asyong. Kinabukasan, nagulat ako dahil nasa tabi ko na ang Kakang Herme at nakangiti na ito. Napakalakas na muli nito at para bang wala kaming pinagdaan ng laban. Bumulong ito sa akin na ikinagulat ko. Pinatay ko na si Asyong, maging ang kanyang kapatid at bayaw. May tumulong sa akin, Ining. Kasamahan mo daw na kagaya kong may anting-anting din. Sumunod siya sa iyo dahil nag-aalala siya sa iyo, Ining. Nararamdaman daw niya. Babae din siya kagaya ko at pareho kami ng kakayahan. Binalikan namin si Asyong, Ining, at sinamantala namin na sugatan siya at mahina. Mabuti na lang mahina ang mga kakampi niya, hindi kagaya niya. Sino po? Wala akong kilala na babae na kagaya mo po. Sigurado ka po ba nakasamahan ko siya sa misyon namin? Oo naman, Ining. Siya ang malaking pusang itim. At siya din ang malaking ibong uwak. Siyang tumutulong sa iyo nang dadambahan ka na ni Asyong nung malapit na tayo sa tulay. Ako ay nabihag ni Asyong, pero nakatakas ako at paghahabol ko sa inyo, sugatan na ako. At agad ko kayong nadala sa may tulay. Ang pangalan ng kasamahan mo ay Sita. Ayun siya, Ining. Sabay turo ni Kakang Herme sa labas ng pintuan ng kwarto ko. Kausap ito ni Hepe at si Nanay Sita nga. Sumunod pala ito sa akin at tama ang hinala ko. Kagaya siya ni Kakang Herme. Mira, bumangon ka na dyan. Malayo yan sa bituka mo. Tara na at marami pa tayong trabaho. Sigaw nito sa akin. Napaluha ako at nangilabot. Nakasaksi ako ng hiwaga. At hindi ko lubusang maisip na may mga taong may kakayahang maging mabuti kahit pa sila ay may kaalamang itim. Oh, walang iyakan, Mira. Aba, matapang ka at palaban ka, hindi ba? Biro pa ni Nanay Sita. At nagtawanan pa sila ni Kakang Herme. Salamat na ay sinundan mo ako, ha. Akala ko katapusan ko na po, pero ramdam ko ang ibinigay mong anito. Kumapit ako sa kanya ng gabing nasa gitna ako ng panganib. Salamat. Makakauwi pa pala ako ng buhay sa pamilya ko. Ay sos, naalarma na kasi ako at may namatay tayong katropa dito. At mukhang nasa panganib ka nga. Kaya agad kong tinawagan si Hepe. Nag-helicopter agad ako papunta dito. Gabi na akong dumating, Mira, at nag-aalala ako sa iyo. At pagdating ko sa lugar, agad kong nakakita ng lalaking hubad sa taas ng puno. May tatak ng demonyo sa katawan at may isang matandang babae na kagaya ko ang kakayahang lumalaban at sugatan na. Kaya agad ko itong tinulungan. Mabait ang Diyos, Mira. Alam niya na mabuti tayong tao. Mabuti na lang naaamoy kita. Ang dalawa, ni Kakang Herme at Nanay Sita, ay may mga talisman o anting-anting sa katawan. At sila din ay mga mambabarang at mangkukulam. Pero ginagamit nila sa kabutihan. Pinilit ko na ngang tumayo at sa awa naman ng nasa taas, bumalik na ang lakas ko. At balik na nga kami sa misyon. Nakita ko na malakas na ang 4 na bata. At dumating na rin ang kanilang mga magulang at agad ding ginamot ng mga kasamahan kong doktor. Muli naming binalikan ang lugar ni Mang Karding at Mang Abling. Kakaiba na ang ambience sa lugar. May mga huni na ng ibon na aming naririnig na parabang payapa na at wala na silang kinakatakutan. Narating din namin ang 2 bahay ng angka ni Asyong. Maraming mga palatandaan ng kanilang ginagawang ritual sa loob at labas ng bahay. May mga krus ding nakabaliktad at mga kagamitan ng mga mangkukulam. Lahat ay nagkalat sa loob ng kanilang bahay. May mga nahukay din ng militar na mga bungo at buto ng tao. Inaalam pa ng mga eksperto kung kanino ang mga iyon. Dahil may mga nawawala daw na mga dayo din sa lugar, taon na ang nakakalipas.
Walang makakatalo sa kabutihan, Mira. Kahit kami man ni Kakang Herme ay may kaalamang itim, pero mas pinili naming maging mabuti. Nagkataon lang talaga na kami pala ang nakatadahan na napuputol sa kasamaan ni Asyong. Sila ay kulto na kagaya ko. Iisa ang anting-anting sa katawan. Ginamit niya iyon sa masama at sumasamba sa demonyo. Dahil naghangad siya ng buhay na walang hanggan. Pero kami pala ang sugo ng Diyos na tatalo sa kanya. Ani Nanay Sita. Ngayon, naniniwala na talaga ako sa kagaya niyo. Akala ko ang katapangan ko ay sapat na at ang baril kong puno ng bala ay ligtas na ako. Hindi pa pala. Mahiwaga talaga ang buhay natin, Nanay Sita. Ngayon, ligtas na ang lugar na ito. Salamat po sa inyo ni Kakang Herme. Nalaman pa namin na napilitang ikarmit ang bangkay ni Asyong. Dahil napansin daw ng mga doktor ang tama daw ng bala sa katawan ni Asyong ay naghihilom kahit patay na ang mga ito. Ang mga asawa at anak daw naman ng mga ito ay nasa pangangalaga ng militar sa malayong lugar. May mga hawak na palang ganong kaso ang mga militar at pinag-aaralan daw ng gobyerno ang mga kagaya ng pamilya ni Asyong. Si Kakang Herme naman ay naging abala na sa ilang kabarangay nila na kinulam ng pamilya ni Asyong. Mga iniwanan ng malubang sakit at inisa-isa itong gamutin ni Kakang Herme. Napakalakas talaga ng gulam at barang. Saksi ako sa halos may nababaliw na at nawawala na sa katinuan. May mga malubhang bukol ang ilang kalalakihan at sakit na kanser ang sinasabi ng doktor. Pero may mga buhay na insekto sa loob nito. Nakakapangilabot tingnan at kita ko na kayang-kaya itong gamutin ni Kakang Herme. Ramdam ko ang pagod nito dahil matanda na. Pero may anak itong babae rin na mukhang siya ang papalit sa kanyang ina at tutulong sa kanyang mga kabarangay. Tuloy lang ang misyon namin. Nakailang buwan pa kami sa lugar na iyon. Nasaksihan ko ang maganda nilang karagatan at malinis na ilog na nasa gitna ng kanilang barangay. Napakasarap ng tilapia nila. Nagbalikan na rin ang mga pamilyang umalis dahil sa takot kay Asyong nun. Payapa na silang namumuhay ngayon at wala nang kinakatakutan. Ang mga batang malnourished na naligtas namin at ang ibang may mga sakit, lahat ay aming nagamot. Masaya kaming umalis sa lugar at ang pamilya naman ni Kakang Herme at Mang Garding, pati kay Mang Abling, ay binigyan ng pangkabuhayan ng aming mga boss. At ang mga apo naman ng Kakang Herme ay scholar no ng gobyerno at siguradong makakatapos sila hanggang kolehiyo. Parang ina ko na ang dalawang babaeng nagligtas sa buhay ko. Bayani sila sa aking paningin at habang buhay ko silang pasasalamatan at tatanawin kong utang na loob ang ginawa nilang pagligtas sa buhay ko. Umuwi akong Dolores, Quezon na punong-puno ng inspirasyon sa buhay. Lalo akong tumapang. Bukod sa aking baril, ang ibinigay na anito o gabay sa akin ni Nanay Sita ay dala-dala ko pa rin. Kahit saan man ako makarating. Lumipas ang mga taon na balitaan ko na lang na patay na ang Kakang Herme at namatay na din si Nanay Sita. Ako naman noon ay nakapag-asawa at sa ngayon medyo may katandaan na. Pero malakas pa naman. Ako yung dating hindi naniniwala sa mga kakaibang phenomenon. Pero simula nung naranasan ko ay naging maingat na ako. Akala ko nga yung mga habag dati ay parang gawa-gawa lang. Pero alam niyo ba, marami sa mga kasundaluhan natin ay may mga taglay na agimat. Ang iba ay nangangalap. Lalo na kapag sundalo kang napadpad sa Mindanao. May mga ilan na nakasaksi na yung mga kasama nila tumatayo lang sa giyera. Yun pala ay may mga agimat. Naway may matutunan ang inyong mga tagapakinig at maniwala kayo na totoo ang kulam at barang. Maging ang mga agimat o anting-anting ng isang tao na may kakaibang kaalaman ay totoo pong nangyayari at sila po ay ating igalang. Salamat po sa pakikinig nyo.
Magdasal po kayo lagi. Salamat.